Hello sa inyong lahat. Welcome naman sa akin channel. Ngayon pala ay tuturo ko sa inyo o gagawa ako ng block diagram sa 3-piece electric motor, 4 poles, 9 leads out, parallel and series Y connection. Kaya wag nating patatagalin pa. Sisimulan na natin. Kung makikita nyo, mayroon akong ginawa itong 12 na square bale, no? Kaya ito tinatawag na block diagram kasi naka-block siya. Mas komportable kasi kung gumawa ng block diagram kasi schematic. For nasa inyo na yan kung saan kayo mas komportable rin. Ako mas gusto ko dito. Kaya pala naging 12 to kasi purple yan. Para malaman natin ang total groups o total number of groups, i-multiply lang natin yung phase sa poles. Dahil 3 phase, 3 times 4 dahil 4 poles, kaya 12. Kaya naging 12 yan. Bawat phase ay meron yung tag-apat na groups, no? Yung phase A, meron siyang apat, A1, A4, A7, A10. Tapos yung phase B naman, meron siyang B2, B5, B8, at saka B11. Tapos yung phase C naman, mayroon siyang C3, C6, C9, at saka C12. Kaya naging 12 yan. Kaya ngayon sisimulan natin. Ito pala, magsisimula tayo sa A1. Ito, dalawang terminal yan, ganyan. Teka lang kasi ito, dalawa yan. Isang beginning at saka isang ending. Yung sa left side, ito yung beginning. Yung sa right side naman, ito yung ending. Yung E1 na beginning, ipapalabas natin yan sa box. Bali, ito yung makikita natin sa terminal box ng motor. Di ba sa mga terminal box ng motor, mayroon tayong nakikita na mga minsan 3 leads out, minsan 6 leads out, mayroon namang 9 leads out, at mayroon ring 12 leads out. Itong sample ko ngayon ay 9 leads out lamang. Kaya ilalabas natin itong beginning ng E1 as U1 or 1. Kasi mostly sa mga motor, nakikita natin yung common na lumalabas, yung U1, U2, U3, U4, B1, B2, B3, B4, W1, W2, W3, W4. Yung U1, ang katubas yan ay 1 or T1. Tapos yung U2 naman ay T4, yung U3, T7, yung U4 ay T10. Ganun rin yan sa B. Yung B1, ito yung T2, tapos yung B2, ito yung T5, tapos yung B3 naman, ito yung T8, at saka yung B4 ay T11. At ang W1 naman, yun ang T3, tapos yung W2, T6, tapos yung W3, T9, tapos yung W12, W4, sorry, yung W4, T12. Dahil 9 leads lang tayo, 9 leads lang ang papalabas natin. Yung E1 na beginning, papalabas natin, tapos ito yung U1 or 1, T1 bali. Tapos yung ending, kasi di ba right side to, ending ng E1, i-connect natin sa ending ng E4. Bali, dalawa pa lang connection ng motor ang polarity. Consequent at saka alternate polarity. Pag alternate polarity, yun yung ending-ending. Pag consequent polarity naman, yun yung ending beginning. Ito, i-connect natin yung ending ng E1 sa ending ng E4. Tapos yung beginning ng E4, ipapalabas natin to as 4 or T4. Kung makikita nyo, sa lubong ang arrow niya. Dito papasok, dadaloy sa line 1. Kung makikita nyo ang flow, yan yung arrow, bali. Tapos pasok siya, sasalubong siya, no?
Oh, yun. Kung makikita nyo, salubong yung araw niya, ganun. Yun yung alternate polarity. Tapos, ilalabas naman natin itong beginning ng A7 as T7. Tapos, yung ending ng A7, i-connect natin sa ending ng A10. Tapos, yung ending ng beginning ng 18, i-ready lang natin kasi ikukupo natin yan sa Y connection kasi 9 leads out lang, no? Ito pala, kapag 12 leads out ang terminal box, itong beginning ng 18, lalabas na to dito, bali, sa terminal box siya, magkasama na siya. Pero then 9 leads out lang, ibig sabihin, itong 10, 11, 12, nakakouple ito sa ilalim or nakatie together sa ilalim ng motor, wala sa kanyang terminal box. Kaya tapos na tayo, nakalabas na tayo ng 3 leads out. Dito naman tayo sa B naman na connection. Bago tayo mag-proceed sa B na connection, may isa pong tip ituturo sa inyo. Tatandaan nyo palagi yung A1 at saka C3, hindi yan nababago. Palaging nakalabas ang kanyang beginning yan para sa terminal. Yan. Itong A1, labas siya. Tapos yung C3 naman, ilalabas natin to. Dito tayo kukuha para sa T3 bali. Pero mamaya na lang muna yan, lalakbayan natin kasi doon muna tayo sa B. Ang B2 naman, ito lang yung nabago. Tatandaan natin, yung B2, hindi tayo kukuha dito sa line 2 or T2. Mag-i-skip tayo, dito tayo kukuha sa B5. Nagets nyo? Sundan nyo lang ako. Dito tayo kukuha ng T2. Sa beginning ng B5, ilalabas natin to dito. Dito tayo kukuha ng T2 niya, bali. Tapos yung ending ng B5, ikukunik natin sa ending ng B8. Tapos yung beginning ng B8, ilalabas natin as 5. Yun. Dahil nakalabas na, tapos na tayo dito. Dito na tayo sa B11. Yung beginning ng B11, ilalabas natin as 8, T8. Tapos yung ending ng T8, ending ng B11, ikukunik natin sa ending ng B2. Medyo mahaba kasi pag ikukunik natin dyan, dito ko na lang ilalabas para mas malapit. Itong X na yan, sasalubungin na lang natin dito. Yan, nakakonek na yung ending ng B11, nakakonek sa ending ng B2. Tapos itong beginning ng B2, ito yung ikukunik natin kasi ito yung magiging 11 niya, ikukunik natin ito sa 10 bali dito. Ikukupo natin sa iuwahin natin bali. Yan, nakunik na natin. Ang kulang na lang yan ay yung 12 na lang. Tapos, kung susundan natin yung arrow, yung 2, kung makikita nyo, papunta yung arrow nun, galing sa dito, papasok siya. Hanggang ganun. Tapos, labas siya dito, pasok siya dito, tapos ganun naman. Ganun. Kung makikita nyo, yung arrow niya palaging nagkasalubong. No, pasok siya, labas siya. Tapos yung 8 naman siya, dito siya papasok. Tapos dito labas, sasalo dito, dito papasok. Kaya yung araw talaga niya, palagi nagkasalubong yan. Dahil nagawa na natin, doon na tayo sa, proceed na tayo sa C3. Tulad ng sinabi ko kanina, yung E1 at saka
C3 hindi nababago. Dito tayo kukuha ng beginning para sa T3. Yan, nakakuha natin. Tapos yung ending ng C3, ikukunik natin sa ending ng C6. Tapos yung beginning ng C6, ilalabas natin as T6 bali. Yan. Tapos na. Tapos yung beginning ng C9, ilalabas natin. Tapos ito yung 9 niya bali. Tapos yung ending ng C9, ikukunik natin sa ending ng C12. Nakunik na. Tapos yung beginning ng C12 naman, yun na ang magiging 12 na. Tapos magiging Y siya, kukunik siya bali. Sa ating 10, 11, 12. Bali, kumpleto na yung 10 natin. Tapos yung 11 natin at saka 12. Nagiging Y na yan sa ilalim. Tapos gagawa natin ng arrow tong C3, bali. Dito siya papasok. Papunta dyan. Tapos yung arrow niya ganun. Sa lubong naman. Labas. Tapos yung 9. Papunta doon. Tapos dito. Yung sa A7 pala, hindi natin nalagyan. Ito, kung dito siya papasok, tapos ganun siya. Tapos punta doon sa 10. Kaya ganun lang ang nangyari yan. Palagi nyo, kung makikita nyo magkasalubong yung arrow, yan ang alternate polarity. Nakalabas na yung 9 leads out, bali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 leads out na ang nakalabas, no? Ito, ituturo ko naman ang pagkukunik na. Dahil 3-piece yung motor, mayroon tayong line 1, di ba? Line 1, line 2, at saka line 3. Kasi 3-piece naman, no? Pag parallel Y, low voltage yan. Pag series Y, high voltage yan. Pag low voltage yan, o parallel Y, ang ikukunik natin ay ang, i-jumper natin ang 1 at saka 7. Maglagay, i-jumper natin to. Tapos, susupplyan natin yan sa line 1. Tapos, sa line 2 naman, i-jumper rin natin tong 2 at saka 5. Tapos, susupplyan natin to sa line 2. Ganun rin, ang 3 at saka 9, i-jumper natin. Tapos, susupplyan natin sa line 3. Tapos, itong 4, 5, 6, naka-Y yan or naka-tie together or nakakupol. I-jumper natin yan. Bali, ang nangyayari nito, nagiging parallel Y na to, or 2Y, or double Y. Kasi ito yung first Y niya, 4, 5, 6. Tapos, sa external bali to, sa labas to, sa makikita natin sa box ng motor, terminal box, yung internal naman niya, ito naman yun, yung 10, 11, at saka 12. Bali, nagiging double Y siya, bali, or parallel Y. Pag series Y naman, ganito lang, 3-piece naman yung supply natin, di ba? Line 1, line 2, tapos line 3. Pag series naman, ikukunik lang natin yun. Mag-jumper lang tayo sa 7 at saka 4, tapos sa 8 at saka sa 5, tapos 9 at saka 6. I-jumper lang natin yan. Tapos, yung T1, susuplayan natin sa line 1. Yung T2, susuplayan natin sa line 2. Tapos yung T3, susuplayan natin sa line 3. Ganun lamang kadali, no? Ito ang kanyang connection niya. Kayo na lang bali ang magkukunik sa actual nito kasi ito yung nakalabas na 9 leads out, di ba? Dito ko lang pinakita sa inyo. Dito naman yung sa terminal box na sa loob ng motor. Kayo na bali ang mag-connect yan. Basta ang importante, alam niyo ang paano i-connect. Tapos, paparemind ko lang ito, tatandaan nyo palagi ito, yung U1, ito yung 1 na T1. I-memorize nyo ito para madali nyo makuha kasi ito yung common na nakikita natin sa motor, sa terminal box niya.
yung tagging na U1, U2, U3, U4, B1, B2, B3, B4, W1, W2, W3, W4. Yun yung common na ating nakikita sa motor. At ito nga, napalabas ko na 9 leads out wire, parallel Y at saka series Y. Sana ay sundan nyo at sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Hanggang dito na lamang, no. Sa next video gagawa ko ng 12 leads out naman. Maraming salamat sa panonood at sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. Yun lamang, maraming salamat.